Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon para sa nag-aalay ng kanilang pasasalamat at natatanging kahilingan: Bob and Leah Pedragosa and family, Rodel and Dr. Nong Pedragosa, Mimi and Joseph Bernabe, Rizel Vosa and family, Nitz Mariano and family, Juanita Domingo, Bonagua, Yap and Patero families, Auring Remurin and family, Alfred and Kai Remurin and family, Steve and Lady Selve, Chiclet, Choco and Kat Maymay, Gino and Lauren Afable, Perez, Soto, Afable families, Caparal, Dobles, Mendoza and Chu families, Carol and Peter Vials, Nonoy and Ana Siriaco, Simon and Carla Siriaco, Neil Siriaco, Orosa family, Monis, Priscilla and Balvin families, Jaris and Aaron Manriza, Rebecca Monis and family, Francis and Miriam De Castro, Dolores Guillier and Bing La Fuente family, Nelson Camille, Attorney Johan Tubilio, Ray and Evelyn Esguerra and family, Beth and Salvador, Senior Alier and family, Robert John and Hazel Alier and family, Bob and Babes Maymay and family, Edna and Erna Volante, Yabut and family, Romy and Diling Tizon and family, Ronel and Molly Arabia and family, Emilia Mamaril, Val and Dory Lauria and family, Romy and Mary Ocampo and family, Mon Ivy Monroe family, Raul and Jet Pangilinan and family, Rochelle Serrano and family, Nelly Quijado and family, Tony Alvarez and family, Jaime Santos and Amia families, Consulta Badoria and Bakay families, Mr. and Mrs. Vanji Masangkay and family, Ronald and Agnes Masangkay and family, Ronnie and Lisa Masangkay and family, Dr. Hermo, Ira, Edison, Nieto, Aaron, and Hermeline Masangkay, EJ Masangkay, Corazon Cabe, and Ezekiel Cabe. Marites Ong and family, Ricardo Maria Santos and family, Lucena Ariel Veloria and family, Austria and Kiling families, Jessie Ann and Jose Marie Santos, Ansel Vincent, Jenny Lynn, and Caxton Amio, Villaran Enriquez and Reyes families, Eleuterio and Josephine Santos, Eric John and Angel Lirag Santos, Glenn and Ellen Joy Santos, Sobrino family, Adore and Ida Casino and family, Alan and Eileen De Vera and family, Gerald and Karen Lim and family, Adrian Cruz, Anton Magno, June and Annie Garcia and family, Abayro La Fuente family, Adrian Patrick Cruz, Christoph Marlon Avenier, Angela Tamayo, June and Vicky Alngog and family, Judy Manlises, Mac and Joy Asahar and family, Lito and Helen Reyes and family, Volet Valenton and family, para sa kaarawan ni Johan Patrick Alvarez, sa natatanging kahilingan at pasasalamat. Para sa mabilis na paggaling ni Raquel Gomez, Father Lito Santos, Remedio Santos, Deling Tizon, Angelita Socorro, and Johan Angelo Villafuerte, Luming Santos, Jeric Villaruz, Rodrigo de Guzman, Juanita Domingo, Bob and Babes Maymay, Joylyn Aquino, Joanne Malinaw, Army Shores, Kenji and Avi Ong, Milagros Laksa, Aristeo Hiliego, Zaira Alayon, Jesus Serrano Jr., Emerson Casino, Nolly Hernandez, Rustica de los Santos, Rolando Hernandez, Isaac Casino, Lea Pedragosa, Kenji Garcia, Domina Halili, Moises Cargo, Esther Cargo, Edgar Abunag, at Jose Marie Alngog.
Ngayon po ay ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay ang ating Kura Paroko, Reverendo Padre Joselito A. Santos. Sabayan po natin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob, ihingi muna natin ang tawad sa Diyos ang ating mga nagawang kasalanan. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong binibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pinagbantaan ng Panginoon ang mga punong relihiyoso ng Israel sapagkat nangangaral sila sa ngalan ng Panginoon, subalit hindi naman nila sinusunod ang kanyang mga salita. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang hari, dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, pag hindi ninyo pinakinggan ang sinabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote, dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita, sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa at bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, O Diyos ang kalangan. Sa iyong kapayapaan, O Diyos ang kalangan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, O Diyos ang kalangan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, O Diyos ang kalangan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, O Diyos ang kalangan. Sa iyong kapayapaan, O Diyos ang kalangan. Si Apostol Pablo, ang halimbawa ng isang tunay at mabuting guro para sa mga Kristiyano. Katulad ng isang butihing ina sa kanyang mga anak, itinuro ni Pablo ang ebanghelyo sa mga taga-Tesalonika at sinikap niyang hindi maging pabigat sa kanila.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kanyang mga anak. Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanay ni numan, samantalang ipinahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos. Nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita, tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Ano pat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Parangalan po natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigki sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit na salaylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa lahat ng mga nakikisa sa ating banal na pagdiriwang via live streaming sa ating pong Paris Facebook page, sa mga naririto sa ating simbahang pamparokya, isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mga kapatid, tayo po ay nasa pagdiriwang ng ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong ebanghelyo ay nagpahayag ng dalawang mahalagang paalaala mula sa Panginoong Hesus. At ito ay para sa mga taong tagasunod niya at sa kanyang mga alagad. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga paalaala, una, mahalaga ang ginagampanan ng mga eskriba at ng mga pariseyo. Ang sabi ng Panginoon, sila'y kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit hindi natigil ang paalalang ito sapagkat ipinagpatuloy ng Panginoon. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Sa huling bahagi, malinaw na ang sentro ay ang panawagan ng Panginoon tungkol sa pagpapakababa o sa kababaang loob. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ano ang aral na makukuha natin mula sa ebanghelyong ito? Unang-una, ito'y ipinatutungkol sa lahat ng mga pinuno, lalong-lalo na ang mga pinunong naatasan manguna sa pangangalaga, pang-espiritual at political. This is intended for the spiritual and political leaders. Bakit? Ano yung ipinapahayag ng Panginoon? Na may mga pagkakataong dahil sa kapangyarihan, dahil sa katanyagan, dahil sa kung anumang kinaluluklukan, mayroong hamon tungkol sa tinatawag na maging mapagpaimbabaw. Or we can call it as spiritual and political hypocrisy. Ano yung ipinakikita sa atin? Bakit mayroong spiritual and political hypocrisy? Sapagkat ang mga tao, the more na siya'y itinataas, ang tingin niya sa kanyang sarili ay higit na sa iba. Ang kapangyarihan ay naaabuso. At ang kapangyarihang ito ay nakakalimutan ang pinagmulan. Kaya nga may isang panayam si Pope Francis tungkol sa kapangyarihan. At ang sinabi ni Pope Francis about power, ang sabi niya, ang kapangyarihan ay tulad ng isang alak. Kapag ito ay nainom mo ng labis, ito'y nakalalasing. At kapag ika'y nalasing, hindi mo na alam ang iyong gagawin sapagkat ang ididikta ng iyong isipan ay mula sa pagkalasing. Yan ang nagagawa ng kapangyarihan sa buhay ng tao.
nakakalimot sa tunay na paglilingkod. As I was saying, this is for all the religious and political leaders. Pero may ikalawang hamon din naman, at ito ay para sa ating lahat. Sa mga pagkakataon na tayo ay labis na sumusunod at sabihin nating nagpapakabuti sa ating buhay, meron din pong danger ng pagkakaroon ng tinatawag na self-righteousness. Para sa ating lahat ito, no? And when we talk about self-righteousness, ito yung ang tingin mo sa sarili ay higit ka pa kaysa sa iba. O yung tinatawag nating mayabang. Nagmamayabang dahil sa kanyang katayuan. Sa mga pagkakataon na tayo ay nagiging mapagdasal, tayo ay nagsisimba, nagnonobena pa ang iba, gumagawa ng kabutihan, minsan nakakalimutan natin na ang lahat ng ito ay daan lamang sa tunay na paglilingkod. It is not for us to be self-righteous. Naalala po ninyo yung kwento tungkol sa pananalangin ng eskriba, ng Pariseo at ng publikano sa labas ng templo. Ang sabi nung publikano, no, yung itinuturing na makasalanan, ang unang-una pala ay yung Pariseo, ang sabi niya, habang nagdadasal siya at nakatingala sa langit, sabi niya, Panginoon, nagpapasalamat po ako sa iyo sapagkat ako po ay hindi mo ginawang katulad ng iba. Nag-aayuno ako, nagbibigay ako ng ikapu, tumutulong ako sa aking kapwa, hindi ako nangangalunya, hindi ako katulad ng ibang masasama. Yun ang sabi nung Pariseo. Pero sa sulok ng templo, naroon yung publikano, ni hindi niya maitaas ang kanyang mga mata at patuloy na dinadagukan ang kanyang dibdib. Ang sabi niya, Panginoon, mahabag po kayo sa akin, ako'y isang makasalanan. Self-righteousness ay ang mga pagkakataong tayo ay napaghaharian ng tinatawag na pride. Kaya't ang ikatlong hamon, paanyaya sa atin, live your life in humility. Virtue of humility. Alam nyo, mahalaga ang kababaang loob. Sapagkat sinasabing sa kababaang loob, nakikita natin na ang lahat ay mula sa Diyos at tayo ay instrumento lamang. Sa kababaang loob, tunay na ipinapahayag natin ang pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Muli, ang paanyaya sa atin sa linggong ito, ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
Nang may ikatlong araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa Ama at ipanalangin natin na linisin ang ating mga saloobin upang mapaglingkuran natin ang ating kapwa ayon sa kalooban at turo ni Jesus. Sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, maging taos-puso nawa ang paglilingkod nila sa sambayanan at huwag nawa silang masilaw sa karangyaan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, naway patnubayan sila upang buong katapatan at katarungan nilang pamunuan at paglingkuran ang ating bayan at talikuran ang mga pakitang taong gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga alagad ng batas, mga abogado at hukom, ibatay nawa nila ang hustisya sa habag at pagmamalasakit ng Diyos upang mabigyan ng tunay na katarungan ang mga biktima ng karahasan at iba pang mga krimen. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kriminal, mga magnanakaw, terorista, at mga itinatakwil ng lipunan, hipuin nawa sila ng Espiritu ng Diyos upang makaramdam sila ng habag at tunguhin ang landas ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Panginoon, Ikaw ang huwaran ng aming pagmamahal at paglilingkod. Tulungan mo kaming maging tagapaghatid ng iyong kagandahang loob sa aming mga kapatid na walang hinihintay na kapalit. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Take and bless the work of
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakan, nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francis na aming Santo Papa, ni Ruperto na aming Obispo, ni Noli ang katuwang niyang Obispo at ng Tanang Kaparian, at kaming iyong mga anak na ngayon ay tinipon mo sa iyong banal na harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Lalo na ang mga inaalala at pinatutungkulan namin sa misang ito na ang mga pangalan ay nakahain sa dambana. Kaawaan mo po sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang banal na esposo at aming patron, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tinipon tayo bilang mga anak ng nag-iisang Ama, dumulog tayo sa Kanya sa panalangin itinuro ng Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga nagagawang pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis at nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsiluhod po. Panalangin kay San Jose. O pinagpalang San Jose, dumudulog po kami sa iyong karangalan. Idinadalangin namin sa iyo ang aming parokya at ang buo naming sarili upang ikaw ang aming maging ama sa tuwina, aming tagakupkop at patnubay sa landas ng kaligtasan. Ipagkamit mo para sa amin ang lalong matibay na kalinisan ng puso, ang lalong maningas na pagnanais sa kabanalan. Bilang pagsunod sa iyo, gagampanan namin ang lahat naming gawain, alang-alang sa lalong ikararangal ng Diyos, at sa pakikiisa sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-linis ang puso ni Maria. At ikaw, o pinagpalang San Jose, idalangin mo kami at nang kami makabahagi sa kapayapaan at kaaliwan ng iyong magandang kamatayan. Amen. San Jose, aming patron, ipanalangin mo kami. Panalangin para sa mga mahal nating yumao. Ama naming mapagmahal, inihahabili namin sa iyo ang aming mga mahal na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo po silang pababayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang at nagawang pagkakasala dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Magsiupo po. Ang parokya ng Mahal na Birhen ng Lourdes sa Navotas, Talim Island, Cardona, Rizal ay kumakatok sa inyong butihing puso upang inyong tangkilikin ang aming produktong dried ayungin, dilis at mani. Sa bawat sentimong tulong sa pamamagitan ng pagbili ninyo ay napakalaking tulong sa aming parokya, gayon din sa mga taong gumawa nito. Sa mga nais pong bumili ay maaari pong pumunta sa kanilang pwesto sa harap o gilid ng simbahan. Maraming salamat po. Nagpapasalamat Reverend Father Randy Pascua, Kura Paroko, Parokya ng Mahal na Birhen ng Lourdes. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang, upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nais po nating pasalamatan ang sponsors at operor sa misang ito na sina Mr. and Mrs. Espinosa at ang kanilang buong pamilya. Maraming salamat po.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Pagpalait ingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.